Isipin ang eksena, umuwi ka pagkatapos ng isang nakakapagod na araw sa bangko, na nakikipag-usap sa mga galit na customer at isang boss na hindi makaligtaan ng isang pagkakataon na pumuna. Ang tanging pagnanais ay isang maliit na kapayapaan, isang mainit na paliguan at kaginhawaan ng paghahanda ng hapunan habang ang mga problema sa araw ay natunaw sa aroma ng pagkain. Ngunit ang katotohanan, tulad ng lagi, ay may iba pang mga plano. Ito ay isa pang ordinaryong gabi sa apartment ni Dana at Oleg. Siya, lumubog sa sofa, ang kanyang mga mata ay nakadikit sa kanyang cellphone screen na nagpapahintulot sa pagpapahiya ng kawalan ng pag-asa sa bawat bagong panukalang batas na lumitaw. Siya, kasama pa rin ang pagod mula sa trabaho sa kanyang mukha, sinubukan na tumutok sa pagputol ng mga gulay habang ang kanyang biyenan na si Ugnia Dmitrievna ay sinakop ang puwang na parang siya ang may bahay ng bahay. Mahal, hindi mo ba iniisip kung mananatili ako ng kaunti? Tanong sa babae, na nakaayos na sa armchair na may kadalian ng isang tao na hindi nagmamadali na umalis. Tumango lang si Dana, nilamon ang pagnanais na sabihin iyon, nagmamalasakit siya, marami. Habang ang pansizzled sa kalan at ang amoy ng mga sauting sibuyas ay napuno ang kusina, si Ugnia ay hindi tumigil sa pakikipag-usap. Ang mga kapitbahay, inflation, ang kawalang kasiyahan ng mga kabataan, lahat ay dahilan para sa isa pang walang katapusang monolog. Si Oleg, kapag hindi niya ganap na hindi pinapansin ito, limitado ang kanyang sarili sa mga ungol ng kasunduan nang hindi tinitingnan ang telepono. Alam mo ba si Olga Rejkova? Lumitaw muli na may isang bagong balat na parang lumaki ang pera sa mga puno, sinisilip ang kanyang biyenan habang naalala ni Dana, ironically. Ang mamahaling Amerikana na binili niya para sa kanyang kaarawan isang regalo na natanggap na may isang paggangalit ng disdain para sa pagiging masyadong moderno. Oleg, anak, hindi mo ba matulungan ang iyong ina sa halip na tumayo doon, croaked Ugnia, na may matamis na tono na nagtago ng isang order. Nanay, nagpapahinga ako, bulong niya, nang hindi gumagalaw. Huminga ng malalim si Dana, sinusubukan na mag-concentrate sa manok na pinirito niya sa kawali. Ang tunog ng mainit na langis ay halos therapeutic, isang kanlungan mula sa kaguluhan sa paligid. Ilang sandali, pinamamahalaang pa rin niya upang makapagpahinga. Hanggang sa, kung halos handa na ang lahat, nagpasya siyang ilabas ang kanyang telepono sa kanyang bag upang suriin ang isang mensahe. Noon ay napansin niya, may mali. Ang bag ng banyo ay wala sa lugar, nakabukas ang pitaka, magulo ang mga dokumento. At ang pinakamasamang bahagi, ang bank card, na palaging nasa kompartimento sa gilid, ay nawala. Eugenia Dmitrievna, tumawag siya, sinusubukan na manatiling kalmado, hindi mo ba nakita na makita ang aking card? Ang biyenan ay tumingala sa isang ekspresyon ng nakakasakit na kawalang kasalanan. Anong card, anak ko? Ang nasa bangko. Palagi siyang narito at ngayon hindi siya. Si Oleg, na sa wakas ay sumakay mula sa kanyang pagkahilo, iminungkahi, siguro nakalimutan mo ito sa trabaho. Hindi, malinaw kong naalala ang paglalagay nito pagkatapos ng tanghalian, sumagot si Dana, na dumadaan sa bag sa pangalawang pagkakataon, sinuri ang mga bulsa ng jacket, kahit na naghahanap sa ilalim ng mesa. Wala. Ang puso ay nagsimulang mapabilis. Sa pag-ilog ng mga kamay, binuksan niya ang bank api. Ang nakita niya ay pinalamig ang kanyang dugo, isang paglipat ng 2 milyong riis, na ginawa kalahati ng isang oras bago, sa isang tiyak na Igor Pavlenko. Sino si Igor Pavlenko? Tanong niya, na ipinapakita ang screen kay Oleg. Naging maputla ang mukha niya. Pinsan ko siya. Bakit? Sapagkat may nagpadala lamang sa kanya ng 2 milyon ng aming pera. Ang katahimikan na sumunod ay tumusok. Gayunman, si Ugnia ay tila kakaibang katahimikan. Masyadong matahimik. Anak, may alam ka ba? Tanong ni Oleg, ang kanyang boses ay panahunan. Bumuntong hininga ang biyenan na gumagawa ng mukha ng pagdurusa. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Well, kung igiit nila, tinulungan ko si Igor Zinho. Nahihirapan siya na may mga utang na hindi magtatapos. Nagbabanta ang mga creditors na alisin ang kanyang apartment. Nadama ni Dana na nawala ang sahig. Nakatulong ba ito? Ito ang pagnanakaw. Ito ang aming pagtitipid. Huwag kang sumigaw ng ganyan, batang babae, kinurot si Ugnia, nanginginig ang kanyang ulo. Ang pamilya ay tumutulong sa bawat isa.
Si Igor ay pinsan ni Oleg, kaya ang iyong pamilya din. Anong pamilya? Hindi ko alam ang taong ito. Alam mo man ito o hindi, siya ang ating dugo. At ang dugo ay hindi inabandona sa kahirapan. Si Oleg ay tumingin mula sa isa hanggang sa isa pa. Nalilito na parang sinusubukan upang makalkula kung aling panig ang pipiliin. Ang kanyang indecision ay nadagdagan lamang ang galit ni Dana. Oleg, magpapatahimik ka ba o may gagawin ka? Nagnanakaw ang iyong ina mula sa amin. Ang pagnanakaw ay pangit, mahal. Hiniram ko lang ito para sa pangangailangan ng pamilya, na itama ni Ugnya, walang pasubali. At ang pera ay hindi lahat sa buhay. Hindi ba lahat iyon? Nadama ni Dana na nabigo ang kanyang tinig. Iyon ang pagbabayad sa aming bahay. 3 taon ng pag-save ng bawat sentimo na naninirahan sa gilid, nagbibigay ng mga bakasyon, lalabas, lahat. At ngayon? Ikaw ay bata, malusog. Nagtatrabaho ka at magkakasama, sabi ng biyenan, na parang ito ang pinakasimpleng bagay sa mundo. Kumusta naman si Igor? Siya ay 35 taong gulang, siya ay may sapat na gulang. Hayaan siyang makitungo sa kanyang sariling mga utang. Dana, huwag kang makipag-usap ng ganyan. Siya ay dumadaan sa isang mahirap na diborsyo, na wala ang kalahati ng kanyang mga ari-arian, nasa ilalim siya ng tubig. At kailangan kong magbayad para doon. Bakit ako? Itinaas ni Ugnya ang kanyang tinig. Dahil ikaw ay bahagi ng pamilyang ito. O sa palagay mo ang pag-aasawa ay nangangahulugang lahat ng karapatan at walang tungkulin? Lumingon si Dana kay Oleg, may pag-asa. Iiwan mo ba ito ng ganyan? Hindi siya komportable. Bigyan ginawa ni nanay ito ng mabuting hangarin. Siguro hindi ito nagkakahalaga ng lahat ng stress. Magandang hangarin? Hindi makapaniwala si Dana sa narinig niya. Tinusok niya ang aking pitaka at ninakaw ang aming pera. Iyon ay isang krimen. Krimen sa pagitan ng mga kamag-anak. Mangyaring kami ay isang pamilya, natawa Ugnya. At hindi mo makikita ang pera. Nabayad na ni Igor ang kanyang mga utang. Ito ang huling dayami. Naramdaman ni Dana na ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Mga taon ng sakripisyo, walang tulog na gabi, ang pangarap na pagmamay-ari ng isang bahay, lahat ay nawasak ng isang makasariling kilos na nakilala bilang tulong sa pamilya. Habang naghahanda ng hapunan, ang kanyang biyenan ay dumaan sa kanyang mga gamit at, nang walang kaunting pagsisisi, na ibabawas mula sa kanilang account. Ang pamilya ay tumutulong sa bawat isa, ipinaliwanag ang babae, na parang 2 salita ay maaaring burahin ang kanyang nagawa. Tumingin si Dana sa mga mata ni Ugnya at, sa unahang pagkakataon, hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Sa lahat ng lakas na mayroon siya, sinampal niya ang kanyang biyenan. Ang tunog ay sumigaw sa silid tulad ng isang putok. Baliw ka ba? Sigaw ni Oleg, tumatalon. Hindi, sagot niya, matalim ang boses niya. Ginagawa ko ang dapat mong gawin matagal na. Tumalikod si Ugnya Dmitrievna, hinawakan ang kanyang nasusunog na mukha, habang pinataas muli ni Dana ang kanyang kamay. Oleg, ang iyong asawa ay hinagupit ako. Nakikita mo ba iyon? Pinatong ang biyenan, ang kanyang mga mata na puno ng peking luha. Marami kang makikita kung ang pera ay hindi bumalik, ipinangako kay Dana, na may kalmado na pinalamig ang dugo. At ito lamang ang simula. Sa pamamagitan ng isang biglaang paggalaw, inagaw niya ang pitaka ng kanyang biyenan at itinapon ang lahat ng mga nilalaman sa sahig. Kabilang sa murang pampaganda, crumpled panyo at isang peking pilak na rosaryo, isang bagay na nagniningning, ang kanyang card, ang parehong isa na nawala mga araw bago. Narito ito. Ang aking pagtitipid. Ang aking buhay, siya ay sumisigaw, na maihawak na plastik sa pagitan ng kanyang mga daliri na parang patunay ng isang krimen. Sinubukan ni Oleg na ilagay ang kanyang sarili sa pagitan nila, ang kanyang mga kamay ay outstretched sa isang nakakalungkot na kilos ng kapayapaan. Sapat na, Dar. Itigil mo na. Hihinto ako kapag ibabalik niya ang bawat penny, sabi ni Dana, na kumakaway ng card sa hangin. 2,000,000 rubles. 3 taon ng sakripisyo. 3 taon ng pagkain ng mga mumo upang magkaroon ng bubong sa aming mga ulo. At ikaw? Nagnanakaw ka tulad ng mga daga at mayroon ka pa ring nerve na umiyak.
Si Eugenia Dmitrievna ay humihikbi, nakakapagod laban sa dingding. Oleg, ipagtanggol ang iyong ina. Baliw ang babaeng ito. Baliw! Sumulong si Dana, hinawakan ang mga balikat ng kanyang biyenan na may lakas na gumawa ng kanyang pag-iwas. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kabaliwan. Inalog niya siya tulad ng isang manika ng basahan. Nasaan ang pera? Paano natin ito babalik? Hayaan mo ako. Tulong, ang matandang babae ay bumulong, ang kanyang mga daliri ay kumapit sa mga manggas ng kanyang blusa. Sinubukan ni Oleg na mamagitan, ngunit itinulak siya ni Dana ng isang matalim na paggalaw. Nakakulong siya sa alpombra at nahulog sa sopa, tumulo. Tumawag sa iyong mahal na Igorzinho, inutusan niya, nang hindi tinitingnan ang kanyang biyenan. Hayaan mo na siyang ibalik ang bawat kopek ngayon. Hindi niya maaaring. May mga utang siya, umungol si Ugnia. At wala tayo. Inilabas ni Dana ang babae na may push. 3 taon na nakatira sa isang butas, nagbibilang ng mga barya para sa bus, habang ikaw ay nag-feast. Sa aming pawis, pinatakbo niya ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng kanyang buhok, na parang sinusubukan na hilahin ang galit sa ugat. Ano ang gagawin? Tumawag sa pulisya. Ngunit ang pagpapatunay ng pagnanakaw ay magiging mahirap. Ang card ay hindi naharang. May nakakita sa pin. Bigla ang kanyang mga mata ay nailawan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-dial. Sino ang tinatawag mo? Tanong ni Oleg, nanginginig ang boses niya. Para kay Igor. Ang iyong maliit na gintong kapatid. Mula sa kabilang panig, pagkatapos ng ilang mga singsing, isang mabagsik na tinig ang sumagot, kumusta? Dana. Ano ang mali? Igor, ako ito. Ang asawa ng iyong kapatid. Ang nagnakaw ka. Huminahon ka, Dana, ay 2 milyon. Ngayon, alin man natin ito sa madaling paraan o ang mahirap na paraan? Katahimikan. Naririnig mo ba ako, maliit na vermin mo? Makinig, naiintindihan kong nagagalit ka, ngunit screwed ako. Papatayin ako ng mga creditors. Tumawa si Dana, isang mataas na tunog, walang tunog na tunog. At hindi ako. 3 taon na pag-save sa lahat, nagtatrabaho hanggang sa ako ay lumipas, at sa palagay mo maaari mo akong magnanakaw at makalayo dito. Dana, maging makatuwiran, makatuwiran. Sigaw niya ng malakas na nanginginig si Oleg. Makatuwiran ako. Habang kumilos katulad ng mga parasito. Marahas siyang naghang at lumingon sa kanyang biyenan, ang kanyang mga labi ay hubog sa isang ngiti na hindi nakarating sa kanyang mga mata. Bukas ng umaga, ang pera ay kailangang nasa account. O ang pulisya, ang hukom at lahat ay malalaman kung paano tinatrato ng pamilyang Dmitriev ang mga nagtitiwala sa kanila. Sinubukan ni Ugnia na ituwid, feigning dignidad. Wala akong nakawin. Hiniram ko ito mula sa isang kamag, anak, hiniram mo ito. Nag-sneer si Dana. Mahusay. Pagkatapos ay ipakita sa akin ang raspiska, na may interes, deadline at lagda. O ito ba ay kasinungalingan, tulad ng lahat ng bagay na lumalabas sa iyong bibig? Ngunit kami ay pamilya. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw. Ang pamilya ay hindi sirain ang mga pangarap. Sinubukan muli ni Oleg, Darin, marahil maaari nating ikulong, umungol siya, nang hindi nakatingin sa kanya. Pinili mo na ang iyong tagiliran kapag nanatili kang tahimik habang pinipilit niya akong buhay. Lumingon siya sa kanyang biyenan. Mayroon kang isang apartment, hindi ba? Ngunit, bukas, alinman sa pagpapahiram mo o ibenta ito. O magrenta ako ng iyong silid para sa 3,000 robles sa isang buwan, pangkaraniwan sa iyong gastos, at maglagay ng isang ad, nais na matatandang nangungupahan, mahirap na pag-uugali, kasaysayan ng pagnanakaw. Mga tawag pagkatapos ng 1-0 Jeff. Naging maputla si Oleg. Hindi mo gagawin iyon. Hindi. Nag-type si Dana sa kanyang cellphone, lumilipad ang kanyang mga daliri. Nag-post na ako. Avito, Shan, Yulat. Tumigil ka, humingi siya ng tawad, pinalawak ang kanyang kamay. Glu, pinagkakatiwalaan ka ni Glupeza. Iniisip ni Glupeza na ikaw ay isang tao. Tiningnan siya ng isang disdain na masaktan ng higit sa anumang sampal.
Isa pang hakbang at naglathala ako ng isa pang ad. Nais ni Job para sa mahina na tao, na dalubhasa sa pagprotekta sa mga magnanakaw. Karanasan sa pagkakanulo kasama. Dumating siya. Sumabog si Oleg sa wakas. Nawala mo ang isip mo. Nawala ko ito noong ikinasal kita. Kinuha ni Dana ang kanyang bag at naglakad papunta sa pintuan. Bukas, ang pera ay kailangang nasa account. O ang iyong buhay ay magiging impyerno at ginagarantiyahan ko na gagawa ako ng bawat minuto na bilang. Ang doorpost ay sumigaw tulad ng isang hatol. Hindi nila ibinalik ang pera. Hindi nagulat si Dana. Hindi ko inaasahan ang isang himala. Ngunit mayroon siyang plano. Una, nagpunta siya sa istasyon ng pulisya. Iniulat niya ang pagnanakaw kahit na alam niya na mahirap patunayan. Hindi mahalaga. Nais kong pawisiub niya na nagpapaliwanag kung paano siya nagkaroon ng PIN para sa kanyang card. Pagkatapos ay nagsampa siya ng demanda, hinihingi ang kabayaran. Ang apartment ng biyenan ay nagkakahalaga ng ₱250,000, maaari mo itong hadlangan bilang collateral. Pagkatapos ay binahan nito ang social media. Mga detalyadong post na may buong pangalan, address, numero ng telepono. Kilalanin sina Eugenia Dmitrievna at Igor Dmitriev, ang pamilya na nagnanakaw ng kanilang sariling mga anak. Sa loob ng ilang oras, dumami ang mga komento. Ang mga kapitbahay, mga kasamahan ni Oleg, mga kaibigan mula sa simbahan, alam ng lahat. Ang telepono ni Ugnia ay hindi tumigil sa pag-ring, puno ng mga nagagalit na tao. Tumawag si Oleg bawat oras, humiling sa kanya na bumalik, upang kihusayin ito bilang isang pamilya. Si Dana ay palaging tumugon sa parehong, ibalik ang pera. Pagkatapos ay mag-uusap tayo. Sa ikatlong araw, sa wakas ay sumuko si Igor. Dana, magkita tayo. Nagkita sila sa isang murang cave malapit sa gusali. Siya ay disheveled, malalim ang kanyang mga madilim na bilog. Tingnan, alam kong gulo ako, nagsimula siya, ngunit pinutol niya siya. Pera. Ngayon. Wala ako. Itinapon ko ang lahat sa mga creditors. Pagkatapos ay ibalik ito. Baliw ka ba? Ang mga taong ito ay seryoso at hindi ako. Pinihit niya ang screen ng cellphone patungo sa kanya. Ito ay ang kanyang profile ng FB na may isang cool na post, Igor Dmitriev, 35 taong gulang. Specialty, pagnanakaw ng kanyang sariling pamilya. Tumatanggap ng mga kickback at suhol. Mga sanggunian, inabatas at kapatid na lalaki, mga kasabwat. Alisin mo na. Siya pawis na tumatakbo sa kanyang noo. Ibalik mo sa akin ang pera at tatanggalin ko ito. Saan ako makakakuha ng 2 milyon mula sa lend? Magbenta. Magnanakaw ulit, wala akong pakialam. Ngunit ngayon, sinubukan niyang magtaltalan, ngunit si Dana ay bumangon na. 1 linggo. Pagkatapos ay pupunta ako sa iyong boss na personal na may mga pahayag sa paglilipat. Nais kong makita ang kanyang mukha kapag nalaman niyang gumagamit siya ng isang magnanakaw. Makalipas ang 1 linggo, 1 milyon ang nahulog sa account. Ipinagtaguyod ni Igor ang kotse at hiniram ito sa mga kaibigan. Ang natitira, ipinangako niya, ay darating sa loob ng 1 buwan na may isang kondisyon, isang notarial raspiska at ang gawa sa bahay ni Ugnia bilang garantiya. Tumanggi ang matandang babae hanggang sa natuklasan niya na ang pulis ay lumapit sa kanya. Ang iskandalo sa kapitbahayan ay hindi mapigilan. Ang ika-2 milyon ay dumating sa 6 na linggo. Ibinenta ni Igor ang datsa, kumuha ng higit pang mga pautang, at lumubog sa utang. Ngunit hindi nagmamalasakit si Dana. Ibinalik niya ang kanyang pera. At sa unahang pagkakataon sa mga taon, inutang nila siya. Si Igor ay lumubog sa mga pautang, pag-sign ng mga kontrata na may mapang, abuso ng mga rate ng interes na lalamunin siya ng buhay. Samantala, sinubukan ni Oleg, walang kabuluhan, upang maibalik ang frayed na relasyon sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang ina. Hindi sumuko si Dana. Alin man sa kanya o ako. Piliin. Ang pagpipilian ay ginawa at ang presyo na binayaran sa pagkakasala. Nabili ang bahay, ngunit nawasak ang bahay. Si Oleg ay naging isang anino ng kanyang dating sarili, tahimik, mapait,
dala ang bigat ng isang pagtataksil ay hindi niya kailanman mapapatawad ang kanyang sarili. Tumigil si Eugenia Dmitrievna sa pagtawid sa kanilang pintuan. Nang tumawag siya, ito ay lamang na humagulgol tungkol sa kanyang pagkasira ng kalusugan at ang kalungkutan na kumonsumo sa kanya. Ngunit si Dana ay walang humpay. Ang babaeng iyon ay hindi naglalakad dito. Makalipas ang 1 taon, hindi na ito makukuha ni Oleg. Ang diborsyo ay isang kapwa-kaluwagan, alam niyang namatay ang pamilya. Binigyan siya ng hustisya ng bahay. Pagkatapos ng lahat, ang bawat sentimo ay nahihirapan sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Bumalik si Oleg sa mga bisig ng kanyang ina, na ipinagdiwang ang tagumpay sa madaling sabi. Ang anak na lalaki sa bote, nawala ng trabaho, at nakikipaglaban sa pera kasama si Ugnia ay naging gawain. Si Igor, naman, ay sumira ng 1 beses at para sa lahat. Ibinenta niya ang naiwan, lumipat sa isang cubicle sa gilid ng lungsod, matapos na mawala ang kanyang trabaho. Hinabol siya ng mga creditors tulad ng mga vulture, tinitiyak na hindi siya nanatili kahit saan. Samantala, umakyat si Dana. Isang promosyon, pagkatapos ay isa pa. Hinahangaan ng pamamahala ang kanyang matatag na pagpapasya, ang kanyang kakayahang durugin ang mga hadlang ng hindi kumikislap. Sa loob ng 3 taon, siya ang kanang kamay ng direktor ng rehiyon. Ang personal na buhay, gayunpaman, ay tumagal ng ilang sandali upang ayusin. Ang mga kalalakihan ay umusbong mula sa kanyang reputasyon, isang babaeng hindi nagparaya sa pagtataksil, na hindi yumuko pabalik para sa sinuman. Hanggang sa lumitaw si Maxim, isang abogado na, sa halip na matakot, humanga sa kanyang lakas. Ang kasal ay maingat, para lamang sa mga pinakamalapit sa amin. Hindi nagpakita si Oleg, sinabi nila na nalunod niya ang kanyang mga kalungkutan sa alkohol, matapos ibenta ni Ugnia ang apartment at lumipat sa isang nursing home, napunit ang huling haligi ng kanyang dignidad. Si Maxim ay kabaligtaran ng kanyang unang asawa, independiyenteng, punong, guro, handang protektahan ang pamilya laban sa anumang banta. 5 taon pagkatapos ng diborsyo, tumunog ang telepono. Sa kabilang panig, ang nanginginig na tinig ni Ugnia, wala akong pera para sa gamot. Nawala si Oleg, hindi niya sinasagot ang aking mga tawag. Hindi mo maaaring pagkatapos ng lahat, ako ang iyong kamag-anak. Nakinig si Dana sa katahimikan. Tama ka, sagot niya, huminto. Ang pamilya ay dapat tumulong sa bawat isa. Naaalala ko ng maayos ang mga salitang iyon. Isang buntong, hininga. Narito ang payo ko, maghanap ng tulong panlipunan. Tumutulong sila sa mga nakatatanda na makakuha ng mga diskwento sa gamot. Ngunit kailangan ko ng konkretong tulong. At binibigyan kita ng konkretong tulong. Ilile at libre ang impormasyong kailangan mo. Paalam. Ibinitin niya ang telepono at mumiti. Ang hustisya ay hindi mabilis, ngunit ito ay hindi maipalabas. Ang bawat isa ay umani kung ano ang kanilang inihasik, siya, ang kapayapaan at kaligayahan na nararapat sa kanya, ang mga ito, ang bigat ng kanilang sariling mga pagpipilian. Si Maxim, na narinig ang lahat, ay naglagay ng kanyang braso sa kanyang mga balikat. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagsisisi? Remorse? Umiling-iling si Dana. Isang bagay lamang ang pinagsisisihan ko na matagal na akong natutunan. Ang awa sa mga mandaragit ay pinapakain lamang ang kanilang biktima. Nang gabing iyon, nakaupo sa balkonahe ng apartment, ang apartment na iyon, kung saan nakipaglaban siya sa ngipin at kuko, narinig nila ang pag-ungo ng maliit na si Ana, may edad na, natutulog sa silid. Ang buhay ay inayos ang sarili. Ngunit ang aralin ay malinaw, tiwala, ngunit verify. At huwag payagan ang sinuman na manirahan sa iyong likuran tulad ng isang parasito.